kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay napalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin niya tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatang ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin. Malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadakukan ang kaniyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa Sabadong ito. Kanino
ang ebanghelyo ngayon? Kanino nakatuon? Kanino ito sinasabi ni Jesus? Maliwanag doon sa unang linya. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. Ito po yung kaniyang gustong iparating. Ang ebanghelyong ito ay para sa mga self-righteous. Doon sa mga taong tingin sa sarili ay hindi nagkakamali. Kaya kung ikaw ay self-righteous, kung tayo ay self-righteous, ang ebanghelyo ay para sa atin. Kung ikaw ay mahilig tumingin ng pagkakamali ng iba, ang ebanghelyo ay para sa atin. Narinig natin sa talinhaga ang dalawang tao na iisa ang sitwasyon, iisa ang sitwasyon at gusto. Iisa ang lugar, iisa rin ang purpose kung bakit sila nandoon sa lugar. Anong lugar yon? Templo. What is the purpose? To pray. Iisang lugar, iisang purpose, pero bakit magkaiba ang kanilang panalangin? Ang isa ay nakatuon sa kaniyang pagiging mabuti, sa kaniyang pagiging pagsunod sa mga batas. 2 beses po ako nag-aayuno sa isang linggo. Kasi ayon sa batas ng mga Hudyo, ayon sa kanilang sinusundang panuntunan, ang bawat Hudyo ay kailangang mag-fasting o mag-ayuno ng 2 araw sa isang linggo. Lunes at Martes. So siya ay masunurin. Sumusunod siya sa batas na ayon sa kinabubuhay nila. Nagbibigay po ako ng 10 bahagi ng lahat ng aking kinikita. Mabuting Hudyo, sumusunod sa batas. Nagbibigay siya ng kaniyang tithes or 10 na 10%. Anong problema sa kaniyang dasal? Ang problema sa kaniyang dasal, habang itinataas niya ang sarili sa pagsunod sa Diyos, ibinababa naman niya ang iba. Kaya't bumaling si Jesus sa pagsasalita ng talinhaga sa taong publikano na nandun lamang sa sulok at nagdarasal at hindi makatingin sa langit. Dinadagukan ng kaniyang dibdib na siya'y kaawaan at kahabagan sa kaniyang kasalanan. 2 magkaibang tao, iisa ang hangarin, ang manalangin. Ang isa ay self-righteous, ang isa ay mapagkumbaba. Ano ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo? Ano ang gustong iparating sa ating buhay? Tayo ay nasa iisang lugar. Tayo ay nasa dambana ni Jesus Nazareno. Iisa rin ang ating purpose, ang magdasal at purihin ang Diyos. Pero nasaan ang ating puso? Nasaan ang intensyon nito? Ito ba ay pagpapakumbaba o pagmamataas
sa harapan ng Diyos. Marahil ang hindi nakauunawa kung ano ang tamang pagdarasal. Marami siguro ang akala kapag siya'y pupunta sa dambana ni Nazareno, ay palagi na lamang hihiling kung ano ang kaniyang gusto. Binibigyan tayo ng halimbawa ng Ebanghelyo ngayon kung ano ang dapat na maging paraan at ano ang maging laman ng ating panalangin. Kaya nga po sa simula ng misa, ano ang ating ginagawa? Tayo ay parang mga publikano na tayo ay humihingi ng habag ng Diyos na patawarin ang ating kasalanan bago tayo magpatuloy sa pakikinig sa salita at sa pagtanggap ng kaniyang banal na katawan. Kaya pag sinabi nating tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, ito ang dahilan kung bakit dinadagukan natin ng 3 beses ang ating dibdib. Katulad ng publikano na tayo'y lumalapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba upang ating matanggap ang kaniyang pagpapala. Ito ang dahilan. Sa isip, sa salita at sa gawa, tayo ay humihingi ng pagpapatawad. Pero yung iba, parang pinapadaan lang ang parting ito ng misa. Dahil sa una, dapat nating ihanda ang ating sarili at maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Baka minsan kasi po, masakit mang sabihin at tanggapin para tayong pariseo. Yun bang tayo na lang palagi ang dapat bigyan? Tayo na lang palagi ang dapat sentro ng Diyos? Tayo na lang palagi ang dapat nasa taas? Subukan din nating mapagkumbaba sa Diyos. Subukan din nating humingi ng kapatawaran sa Diyos. Subukan din nating maging humble sa harapan ng Diyos. Kaya nga minsan, nakakasakit din ng puso kapag may taong lumapit sa'yo at sinabing, "Ba't ganon, Father? Nagdadasal naman ako. Nagdo-donate naman ako. Sa bahay, nagdarasal din naman ako. Bakit kinuha pa rin ni Lord ang nanay ko?" Anong maisasagot ninyo? Ang isasagot nyo lang ay di wow. Bakit hindi pwede? Kung mo ba nagdarasal ka? Kung mo ba nagdo-donate ka? Sa'yo na ang desisyon ng buhay? Hindi naman sinabi ng Diyos na kapag sumunod kayo sa akin, kapag kayo ay naniwala sa akin, kayo ay yayaman, kayo ay mawawala ng sakit, kayo ay hindi mamamatay, kayo ay magiging masaya habang buhay. Hindi naman ganun ang sinabi ng Diyos eh. Anong sinabi ni Jesus? Ang sino mang gustong sumunod sa akin, pasanin ang kaniyang krus. At ang lahat ng bagay na iyan ay krus ng ating buhay na nagdadala sa atin sa tagumpay. Huwag nating sisisihin ang Diyos. Huwag nating tatanungin ang Diyos kapag mayroong dumarating na pighati sa ating buhay. Sapagkat lahat ng iyan ay bahagi ng paglilinis at proseso ng Diyos kung sino ang hahawak at mananatili
hanggang katapusan. Kung bumitaw ka, di pariseyo ka. Kung nanatili ka sa Diyos, kahit na ika'y nahihirapan, nangangahulugang naiintindihan mo ang maging alagad at maging disipulo ni Kristo. Huwag nating tingnan kung tayo'y magdarasal ang sitwasyon ng iba. Ang tingnan mo ay ang kahandaan at kalinisan ng puso mo ngayon upang maunawaan natin na ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod ng may kababaang loob. At doon natin makikita ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy pala sa taong bukas sa kaniyang kalooban. At sa ating pagiging humble, doon tayo binibigyan ng Diyos ng biyaya. Doon niya itinataas ang bawat isa dahil totoo ang kaniyang panalangin. Gawin nating totoo ang panalangin meron tayo ngayon. Gawin nating totoo sa harapan ng Diyos. Iisang purpose, bakit tayo nandito? Ano po yun? Manalangin at magpasalamat sa Diyos. Sa labas na kayo magkwentuhan, masakit kayo sa mata. Anong purpose natin ngayon? Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sana pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang manalangin sa mga kahilingang ito. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong abag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila at mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo dahil sa iyong habag ang hinihiling namin sa aming panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapat iniharing alay,
Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinadalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maiahin nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig
dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang panghako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muling. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang panghako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muling. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako sa'yo. Nagbabalik loob ako sa'yo. Agpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo pang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.